Kung bibigyan ka ng isang libreng ticket para sa museo, sinihan o isang pop concert ng isang kilalang banda o singer, aling ticket kaya ang pipiliin mo? Sa makabagong panahon ngayon at sa pagkadominante ng popular culture, karamihan siguro sa atin, lalo na ang mga kabataan, ay mas pipiliin ang panonood ng sine o concert kaysa sa pagpasok sa isang museo. Ayon sa isang artikulong naisulat, ang karamihan sa mga Pilipino raw sa kasalukuyan ay sadyang walang interes sa pagtuklas at pag-aaral ng kanilang kultura. Sa katunayan, kadalasan, pinupuntahan lamang ang ating mga museo bilang bahagi ng educational tour o kung may class assignment o project at kinakailangan ng pagbisita rito. Minsan naman, pinapasok ang mga ito bilang bahagi ng mga tour package na kaakibat ng pagtataguyod ng turismo sa bansa. Tunay nga bang boring at walang pang-engganyo ang mga museo sa mga Pilipino? Kailangan pa ba talagang hatakin ang ating mga paa para pumasok dito? Baka naman hindi. Samahan ninyo ako at bisitahin natin ang mga kaaya-ayang museo sa Metro Manila. Sama-sama tayong maglakbay sa iba't ibang panahon ng kasaysayan, humanga at mamangha sa ating mayamang sining, tradisyon at kultura, at tuklasin natin ang mga agham, katutubo man o kontemporaryo. Ang lahat ng mga ito at marami pang iba ay hatid ng mga museo. Ang museo ay isang lugar kung saan ang mga pambihirang mga bagay ng nakaraan at kasalukuyan ay iniingatan, pinagyayaman at pinakikita sa lahat. Sa gitna ng mga sulok, haligi at mga silid nito, tila isa itong lugar na tabihan ng mga lihim ng ating pagkatao at ng sari-saring kaalaman na mag-uugnay sa atin sa nakaraan at hinaharap. Kung nais natin ng komprehensibo o binuong detalye ng kasaysayan ng Pilipinas, mga Pilipino at sa ating kultura, bukas ang Museum of the Filipino People ng National Museum para sa isang mayamang pagsasaliksik o pag-aaral. Sa loob nga ng National Museum sa Maynila, matatagpuan ang Museum of the Filipino People, kung saan makikita at malalaman ang kasaysayan ng sinaunang Pilipino. Dito, higit nating makikilala ang ating mga ninuno at kung paano sila namuhay noong mga nakaraang panahon. Nahahati ito sa mahalagang panahon o periods. Nandito tayo ngayon sa National Museum of the Filipino People. We are now at the pinagmulan or the origins. This part showcases the Paleolithic period or Old Stone Age in the Philippines with a chronology of 450,000 BC to roughly 6,000 BC. The type of people during this time utilized or Paleolithic meaning Old Stone Age using stone tools as their tools at that period. Early evidence of human species had been collected from Tabon Cave. Ang Tabon Cave nasa Quezon, Palawan. Itong nakita ay isang fossil ng skull cap and it's a Tabon woman, hindi siya Tabon man. And the date is for the frontal bone or the skull cap, the date is 16.5 thousand years BP or before 1950, before present. The next period following the Paleolithic is the Neolithic period or the New Stone Age, which roughly dated to 6,000 BC to 2,000 BC. Here in the Neolithic period, early rice cultivation had been done and people slowly settled into sedentary life, not nomadic anymore. So the early farming, some had domestication of animals. After the Neolithic, we have the Metal Age. The Metal Age is much more complex already. What we found were plenty of tools or implements made of iron. So nawala na yung gamit ng bato, unti-unti nang na-refine. More refined pottery making or pottery vessels
we had discovered. Well-fired, high-fired, fine texture, and with many decorations. We have Metal Age site, the famous Maitum site in Sarangani province. It's in Ayu Cave. And the finds from there are showcased in Kabanang Lahi, or the treasures portion. We discovered different anthropomorphic or man-like head with different expressions. It looks really like human. We have the earthenware jars and rectangular coffin made of earthenware also. Migration or boat travel. So we have the Butuan boat. We have the age of trade and contact. We put the date to 1000 AD to the time the Spaniards arrived, so around 16th century. We had contact with the Chinese. And aside from the Chinese, we have other Asian countries that made contact or trade with us through maritime. Evidence of this were found from different sites. We found some Cambodian tradeware ceramics. We found some Thai ceramics. And the most famous, the San Diego galleon, which is around 16th century or 1600. Kung napahanga kayo sa ating mga ninuno sa paraan ng kanilang pamumuhay, mas lalo kayong bibilib sa paraan ng kanilang pag-angkat ng mga basic o batayang pangangailangan o pakikipagkalakalan. Bago pa man madiskubre ang paggamit ng pera o salapi, ano ang ginagamit nila? At paano sila naging matalino sa paggamit nito? Sa loob ng bakuran ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Ross Boulevard, Manila, matatagpuan ang Museo ng Bangko Sentral o kilala rin bilang Money Museum. Binuksan ito noong 1999 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 taon ng central banking sa Pilipinas. Bilang imbakan at tagapag-ingat ng isang mahalagang pamana ng bansa, ang Money Museum ay namomolekta, nag-aaral at nagpapanatili ng iba't ibang uri ng pera o salapi tulad ng barya, papel, mga medalya at artifacts na ginamit ng ating mga ninuno sa nagdaang mga panahon. Itong Money Museum, actually, in-establish ito way back 1974. Divided ito into several galleries. Yung galleries tells you ng history ng Philippines. So we have the first gallery before the Spanish came. Tapos the second gallery, Spanish period. Third, American Republic, and then rotating exhibits. In these galleries, makikita nyo ang history ng Philippines according to our currency. So makikita nyo sa first gallery, ano ba yung unang-unang pera sa Philippines, which is the Piloncitos, ang considered na unang pera sa Philippines. May mga rare coins dito tayo. Meron ditong coin na there are only 5 known that was done in the world, and only 3 are known to exist right now, and the Bangko Sentral is one of them. Actually, it's not really a coin, it's a commemorative medal known as the Wilson Medal. And then we have also yung mga counter stamps sa Spanish period. So makikita nyo yung kutawagin nila reales coins. Pieces of 8, kutawagin din yun dos mundos. Bakit dos mundos coins? Because dun sa coin, makikita natin there are 2 worlds shown. Through the Straits of Gibraltar, the Old World and the New World. And so, from 1732 to 1772, actually yung Dos Mundos coins became the currency of the world. Parang kung ano yung dollar ngayon and euro, that was the currency that most people wanted. Bukod sa pamumuhay ng ating mga ninuno at pag-aaral sa mahalagang tala ng ating kasaysayan, ang isa pang bagay na maaari nating makita at matutunan sa mga museo ay ang ating mga pambihirang manifestasyon ng sining. Dito pa rin sa National Museum, matatagpuan ang sari-saring koleksyon ng mga obra ng ating ipinagmamalaking mga pintor katulad nina Juan Luna, Fernando Amorsolo, Felix Resurrección Hidalgo at iba pa. Meron kami mga matatandang collections dito from the 17th century. Yun ang galing sa mga simbahan. Merong mga paintings katulad ng Spolarium ni Juan Luna. At isa sa pinakamahalagang painting dito, hindi dahil malaki, kundi nanalo yan noong 1884 Madrid Exposition.
Gold price yan. Kaya pinagmamalaki namin lagi yan. At dito kami nag-uumpisa pagka pupunta kayo dito bilang isang grupo, yung mga bata, no? Dito namin sila kinikwentuhan kung ano nakatanghal dito sa loob ng museum. Dahil National Museum ito, tinatrabaho namin na makuha namin yung pinakamagagandang sculptures. So marami dito yung mga kay Guillermo Tolentino. May ilan din sa galleries na makikita nyo yung kay Isabelo Tampinco na classical siya. Pagpasok natin dito, mararamdaman natin na atin ito, na pagmamalaki natin ito. Kasi ito yung ating sining, ito yung ating kalinangan, ito yung kultura natin. Kung sa mga makasaysayang art collections din lamang naman ng mga dakilang pintor, hindi pa huli ang malawak na koleksyon ng Lopez Museum sa dami ng mga obrang nakapreserba at salit-salitang ine-exhibit dito. Ang Lopez Museum ay may koleksyon ng ating mga 19th century Filipino masters, si Luna at si Hidalgo. Meron rin kaming mga obra ng mga national artists tulad ni Amorsolo, Bencab, Ocampo, Botong Francisco at iba pa. Mayroon rin kaming mga gawa ng mga modernong artists nating mga Filipino. Bukod doon, mayroon rin kaming koleksyon ng mga prints tungkol sa Pilipinas. Meron rin kaming koleksyon ng mga personal na kagamitan, mga sulat, maging mga aklat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Bukod doon, meron rin kaming maliit na koleksyon mula sa Calatagan burial sites. Ang Lopez Museum ay bukod sa pagkakaroon ng visual art collection, meron kaming mahigit sa 20,000 koleksyon ng Filipiniana. Sa aking palagay, ito ang nag-iiba sa Lopez Museum sa ibang mga museum dahil ginagamit rin namin sa aming mga exhibition ang mga libro, mapa at iba pang mga bagay mula sa aming koleksyon sa library. Ang Lopez Museum ay isang museo at aklatan na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng pamilya Lopez, kilala bilang isa sa mga pangunahing industrialists ng bansa. Sa loob nito ay ang napakalawak na koleksyon hindi lamang ng mga painting kundi pati na rin ng mga libro, mapa at mga gamit mula pa sa ika-16 na siglo. Bukod sa mga likha ng ating mga sikat, iginagalang at ipinagmamalaking alagad ng sining, makikita rin sa mga exhibit dito ang mga gawa ng mga contemporary artist. Isa itong paraan ng Lopez Museum upang mapagtagpo ang mga likhang sining ng nakaraan at kasalukuyan. Museums are amazing places where we can learn about our history and our culture in a fun, engaging, and interactive manner. So with that, I'd like to invite you to come and visit the Lopez Museum and learn all about Filipino history and culture. Sinasabing ang pag-aaral ng kasaysayan ay pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Isa itong mahalagang sangkap para mapaunlad natin ang ating sarili. At upang mas lalo nating maunawaan ang ating pinagmulan at maintindihan ang ating kapwa at pamayanan, kailangan din nating pag-aralan ang kultura na ating kinagisnan. Dito sa Intramuros, maliban sa napakaraming museo sa loob ng mga iniingatang lumang gusali, matatagpuan ang isang may tuturing na buhay na museo o living museum, kung saan maaari pa rin nating balikan ang ilang bahagi ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga pagsasadula at pagsasabuhay ng mga nagdaang pangyayari sa mga tao at panahon. Halimbawa, dito maaaring masaksihan ang ilang kaganapan sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Personal na maranasan ang paglalakbay gamit ang isa sa mga paraan ng transportasyon noong panahon ng Kastila, ang kalesa. Makadaupang palad ang mga buhay na gwardiya sibil na animoy totoong nanggaling sa nagdaang mga siglo at makita, mahawakan at makapasok sa mga lumang bahay at gusali na itinayo ilang daang taon na ang nakalilipas. Kung may lugar para sa pag-aaral ng mga pamahan ng Kastila, mayroon din ang mga natatanging museo para sa pag-aaral ng Islam.
Dito sa University of the Philippines sa Diliman ay matatagpuan ang Institute of Islamic Studies o UPIIS. Ito ay tinayo upang mapalalim ang ating pagkakakilala sa mga kapatid nating Muslim at sa kanilang kultura, at higit pang mapalawig ang ating mapayapa at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa kanila. Unang-una kasi, ang Islamic Studies, ito isang disiplina or area studies kung saan ay binibigyan niya ng masusing pag-intindi, no, o pag-aaral. Hindi lang yung katuruan sa Islam, pero pati na rin yung kultura, kasaysayan, paniniwala ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Dahil ang Islam napakalalim ang impluensya dito, dahil wala pa yung panahon ng kolonyalismo, marami ng mga komunidad na sumailalim ng impluensya ng Islam. Ang mga ebidensya niyan ay makikita sa mga koleksyon. Ito sa museum ng ASEAN Center, kung saan maraming parte dyan ng mga artifacts ay nakuha doon sa Muslim areas, sa Sulu, sa Maguindanao, sa Lanao, sa Basilan, at marami pang iba. Halimbawa, yung Batawi, ito yung isang ginagamit na damit. Ginagamit yan pag may mga kinakasal o may mga malaking handaan. Ang tawag dyan, lalong-lalo yung mga kababaihan, Batawi. Kulintang tradition, kung titingnan ninyo, Southeast Asia nito. In fact, Japan, China, India, and the rest of the Islamic world, yung paggamit ng gong at mga iba't ibang instrumento, yung kudyapi. Nangangahulugan talaga na yung sakop ng ating kultura, hindi lang sa Mindanao, talagang buong Asia. Pagdating sa mga war implements, mayaman din ang ating collection pagdating dyan. Nandiyan dyan yung mga kris, barong, ito yung mga ginagamit na sandata nung panahon ng digmaan ng mga Moro laban sa mga Espanyol. Nandiyan din yung kampilan. Malaking bahagi rin ng kasaysayan ng Pilipinas at ng ating kultura ay ang mga impluwensyang iniwan sa atin ng mga mananakop na Kastila. Pinakamaigting dito ay ang Kristyanismo. Kasabay ng pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa noong ika-16 na siglo, bitbit nila ang Kristyanismo sa pamamagitan ng mga medieval at Renaissance-inspired na mga simbahan na may dagdag na dekorasyon at estilong katutubong Baroque, mga imahe o rebulto, mga larawan, mga libro at manuskripto. Makikita ang impluwensya ng arkitekturang Espanyol sa mga gusali ng Universidad ng Santo Tomas de Aquinas. Samantalang ang ilan sa mga relikong nabanggit ay nakalagak sa Hall of Philippine Religious Images ng UST Museum. Ang UST Museum ay napakahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Hawak namin ang pinakalumang koleksyon sa buong Pilipinas. Nag-umpisa ang koleksyon ng UST Museum noon pang 1800s. Mas matagal pa doon ang ibang bagay na laman ng koleksyon namin. Nag-umpisa ito dahil naglabas ng batas ang Hari ng Espanya na kailangan magkaroon ng mga bagay na pag-aaralan ang mga mag-aaral ng medisina at parmasya sa University of Santo Tomas bago sila payagang maging doktor. Ang main building ng UST ay itinuturing na isang cultural landmark. Ito ay tinaguriang National Cultural Landmark ng National Museum noong 2011 sapagkat napakahalaga nito sa ating cultural heritage. Ang laman ng UST Museum ay napakarami. Merong mga hayop, painting, mga ethnographic artifacts. Meron din tayong mga sari-saring santo. Makikita natin sa mga santo dito sa UST Museum ang pabago-bagong estilo at pabago-bago ring materyales na ginamit na maari nating pag-aralan upang makita natin ang unti-unting pagyakap ng mga Pilipino sa pagiging Katoliko. Orihinal na itinayo ang UST Museum para sa mga mag-aaral ng medisina, kung saan mga pinatuyong hayop, mga bato, at kung ano-ano pang bagay mula sa kalikasan ang mga unang koleksyon dito. Ngayon, tampok sa napakaraming koleksyon nito ang pinakamalaking imahe ni Jesucristo na gawa sa purong ivory at ang silyang inupuan ni Pope John Paul II nang siya ay bumisita sa bansa noong 1995 para sa World Youth Day.
Samantalang ang Bahay Chinoy naman na matatagpuan sa Intramuros ay isang museo na nag-iingat ng mga dokumento ng kasaysayan, buhay at mga kontribusyon ng mga Chinong nanirahan sa ating bansa. Isa itong museo na tiyak na kawiwilihan ng mga bisita, may dugumang Chinese o wala. Dahil sa loob nito ay punong-puno ng mga life-size exhibit na animoy totoong mga tao o bagay. Bukod sa pag-aaral ng kasaysayan, sining at kultura ng ating bansa, meron din mga museo para sa pagtuklas at pag-aaral ng agham o siyensya. Ang Meralco Museum na matatagpuan sa loob ng compound ng Meralco o Manila Electric Company sa Ortigas, Pasig ay isang natatanging museo kung saan ipinakikita at itinuturo sa mga bisita, lalo na sa mga bata, ang iba't ibang paraan ng paglikha ng kuryente. Ang Meralco ay nagsimula mag-operate noong 1894 bilang La Electricista. This museum was set up in 2003 to commemorate the history of Meralco, 100 years anniversary. What we want to show is how closely interwoven the history of Manila has been with the history of Meralco. Kasi ang Meralco, nag-umpisa yan, dalawang kanyang service. Ang una, yung trambiya, electric trambiya. So Meralco was the first company to offer to Manilans a rapid mass transportation system. And then it also, at the same time, gave the electricity. So with that public transportation and electricity, it really was part of the life of the Manilan. Kaya ang dalawang business ng Meralco, what is highlighted here. On one side, you have the transportation, which is trambiya. And then the other major part of the museum has to do with electricity naman. Meron kami exhibit dyan na interactive, no, para makita ng mga bata kung paano iba-ibang ways na mag-produce ng electricity. May hydro, may wind, may solar. Ito naman yung service truck sa Meralco. May isang kwarto doon, yung original generator, pinakamaliit na generator na linagay sa Botocan. Unang-unang hydroelectric plant ng Philippines, no? Ang Meralco ang gumawa niyan, 1930. Nakuha namin yung original, pinakamaliit. So, kinuha namin yung pinakamaliit para lang makita ng mga visitor. Hindi tulad ng mga tradisyonal na museo kung saan ang mga koleksyon at artifacts ay nakadisplay lamang sa loob ng mga eskaparateng de salamin at kadalas ay di maaring hawakan. Ang Philippine Science Centrum sa Marikina ay nagtatampok ng mga interactive at hands-on exhibit. Ang mga ito ay nag-iengganyo sa mga bisita, lalo na sa mga bata na tumuklas at matuto ng siyensya habang naglalaro. Science Centrum kasi offers 100% interactive science exhibits. Ang mga highlights ng Science Centrum is the anti-gravity mirror. Nakakagawa sila ng iba't ibang tricks. Frozen shadow exhibit kasi doon akala nila naiiwan nila yung shadow nila sa wall. Yung distorted room kasi nakikita nila kung paano yung height difference ng dalawang tao na magkaiba sa height is nagkakapalit. Meron din tayong liquids wherein pwede nilang ipasok yung sarili nila sa bubbles. Van de Graaff generator exhibit. So dito hahawakan nila yung metal sphere, so tataas yung hair nila. Head on a platter exhibit kasi very famous yun kasi gustong-gusto nila nakikita na parang beheaded sila. Parang head on a platter nga yung effects ng exhibit na yon.
Then the human gyro ride. Yan, kasi nasa-simulate nila kung paano yung training ng isang astronaut para sa isang zero gravity in space. So, nagro-roll and tumble sila using that exhibit na hindi sila nahihilo. Wonder House, kasi papasok sila sa bahay na yon na karamihan sa pumapasok, parang ginagawa nilang laro kasi nahihilo sila. Pwede silang gumawa ng matrix move, matrix position, nakaslant sila na hindi sila magpo-fall down. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang hindi maalam sa paggamit ng mga mahalagang kaalaman sa kasaysayan man o sa kultura, sa sining man o maging sa agham, ay tiyak na mag-uulit at mag-uulit ng mga pagkakamali na maaari naman sanang maitama o maremedyohan. Ganyan kahalaga ang mga museo na siyang nagsisilbing tahanan ng ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya nga, hindi naman kailangan talagang mamili. Ang panonood ng sine at concert ay mga gawaing pang-aliw. Samantalang, ang pagpasok sa museo ay gawaing nagpapayaman sa kalooban, karanasan at kaalaman. Sa paglipas ng mga panahon, bumagyo, bumaha o lumindol man, manatili sanang bukas ang mga museyong ito na pinagmumulan ng mga mahalagang artifacts at kaalaman para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. At higit sa lahat, manatili sanang bukas ang ating kaisipan sa pagpapahalaga sa ating mga tunay na yaman. Ako po si Edric Calma, nagsasabing, it's more fun in Philippine museums, it's more fun in the Philippines.